Ganito nga palang kalala yung itsura ng bubuing kong project bike. Bukod sa pinamahayan ng daga, tinirahan na rin ng kalawang. Kaya dito nga pala sa video na to, i-update ko kayo tungkol dito sa binubuo kong project bike. Bale, ito na nga pala yung day 2 ng pagbubuo ko dito kay Project Snoopy. At kung napanood nyo nga pala yung day 1 nito kahapon, medyo ma-action dahil pinamahayan na pala ng daga yung loob nito. Buti na lang walang sumama dito sa bahay kung nagkataon may mahataw ako. Bale, natapos ko na nga palang tanggalin yung ibang kahan na nakakabit dito kahapon, kaya continuation na lang yung gagawin natin sa pagbabaklas. Dahil plano ko nga palang ipapowder coat yung buong batalya nito, kaya dapat matanggal lahat ng nakakabit dito. Sinimulan ko nga pala sa pagbabaklas ng tornilyuhan nitong shifter. Naputulan nga rin pala ng tornilyo dito sa kabitan ng tambutso, kaya naiwan sa head. Kaya pala sabi ng dating may-ari nito, hindi niya raw pwedeng i-start sa loob dahil tunog bangka raw. At super yayamanin na nga rin pala sa kalawang yung kadena nito, halos hindi mo na magalaw sa sobrang stock up. At para mabaklas nga pala natin tong gulong sa likuran, una ko nga palang binaklas yung lock nut. Kaya nung natanggal ko na nga pala, pinokpo ko nga pala ng flat screw tong pinaka-ehe para mahugot dito sa kabila. May tornilyuhan na lock pa nga pala dito sa pinaka-bracket ng caliper, kaya niluwagan ko na rin para matanggal na rin to kasama yung gulong. Halos lahat ng bakal na nakakabit dito, lalo sa may bandang ilalim, punong-puno na rin talaga ng kalawang. Kaya nung natanggal ko na nga pala yung preno sa likod, sa wakas nahugot na rin natin tong mags. Tinanggal ko na nga rin pala tong engine sprocket cover para matanggal natin tong kadena dito sa harap. At dahil maraming nagre-request na gawin ko raw tong Malaysian concept, yun yung gagawin natin dito. Pero hindi kagaya ng madidiin, tamang pang budget meal na buulan tayo. Marami kasi sa ating gusto magpapogi ng motor, ang problema kapos talaga sa budget. Kaya karamihan talaga ng ginagawa kong project bike, mga abot kaya sa gastos para may idea rin kayo kung sakaling bubuo kayo ng motor. Hindi naman kasi palagi nakadepende sa ikakabit na pyesa yung magiging itsura ng motor. Okay na tayo dun sa maaasahan na pyesa tapos malinis tignan, dun palang panalo na. At mabalik nga pala tayo dito sa mga binabaklas natin pyesa. Bali niluwagan ko na nga pala tong tornilyo ng rear fender. Tapos sunod ko nga palang ginawa, dinrain ko na rin tong lagayan ng coolant. Mukhang walang bahid to na natutuyuan ng coolant dahil marami pa talagang laman tong reserve. Kaya nung napatulo ko na nga pala lahat, pinagtatanggal ko na nga pala yung mga tornilyong nakakabit dito para mahugot na tong radiator. Pero may mga nakakabit pa pala na clamp dito sa hose, kaya ito muna yung pinagluluwagan ko. At pagkahugot ko nga pala nito, dito na nagbulwakan yung mga natirang coolant dito sa loob ng radiator. At para mahugot na nga pala natin mamaya yung makina, kailangan tanggalin lahat ng mga cable nito. Kaya tinanggal ko na nga pala yung lock nitong lever. Tapos bahagya ko nga palang binuka tong pinaka-holder nitong clutch cable para matanggal natin to sa pagkakabit. Sobrang nakakagigil na rin kasi talaga linisin yung makina nito. Grabe kasi yung itsura, pero kailangan kasi may hiwalay muna to sa batalya. Kaya niluwagan ko na nga pala yung tornilyo nitong bracket. Ito na lang kasi yung natitiran lock na nakakonekta dito sa radiator. At sa dami nga pala ng nabuo kong project bike, medyo kakaiba to si Snoopy dahil 3 busina yung nakakabit dito. Yung tipong wala kang kamalay-malay tapos mabusinahan ka nito na mahaba, siguradong mapapatalong ka. At after ko nga pala mabaklas tong radiator, naglagay nga pala ako ng gulong dito sa ilalim, suporta sa makina dahil huhugutin na natin to. Bale may 3 tornilyo nga lang pala tayong babaklasin, yan lang yung nagsisilbing lock nitong batalya papunta rito sa makina. Medyo nakadikit na nga pala to dito, hindi na kasi umuubra sa rubber mallet, kailangan talaga itulak ng paa. Kaya noong naibaba ko na nga pala maigi yung makina, saka ko lang tinanggal tong pinakahuling tornilyo. At sa wakas, makalipas nga pala yung 8 taon, mapaghihiwalay na rin natin tong makina pati itong batalya. Kaya dito naman tayo sa may bandang harap, ito naman yung mga tatanggalin natin. At dahil plano ko nga palang ipapowder coat to, kailangan ko rin tanggalin tong ball race. Para tuluyan na nga pala natin mahugot yung tipos, tinanggal ko na nga pala yung lock nitong front axle para mahugot na rin tong mismong gulong. May tag 2 tornilyo lang tong tipos, ito nga pala yung nagsisilbing lock nitong front shock. Kaya nang natanggal ko na nga pala yan, kinabit ko nga pala yung ehe dito sa may front shock, saka ako pinokpok pababa para lang mahugot to. Dahil first time lang nito matatanggal, kaya medyo maganit pa. Pero makalipas lang ilang segundo, natanggal ko na rin parehas. Bali sa pagtatanggal nga pala ng lock nitong tipos, pupukpukin mo lang yan pa counterclockwise hanggat sa lumuwag tong 2 lock. Tapos kapag natanggal mo yan, automatic nang mahuhugot din tong tipos sa baba. Kaya nung okay na nga pala tayo sa harapan, dito naman tayo sa may bandang gitna, niluwagan ko na nga rin pala tong tornilyo ng monoshock. Tapos pinokpok ko lang palabas tong tornilyo sa baba para matanggal na rin. Saka ako nga pala sinunod dito sa may bandang swing arm. Hinugot ko na rin tong napakahabang ehe. Bale itong center stand na nga lang pala yung natitirang nakakabit dito sa batalya, kaya sinikwat ko na nga pala yung spring niyan. Para mas lalo tayo makabuelo, binaliktad ko nga pala tong batalya dahil ito lang center stand yung huhugutin natin. Unang ginawa ko nga pala rito, binabarang ko muna ng WD-40 para kahit papano matunaw yung kalawang sa loob. Pero kagaya ng madalas na nangyayari sa ibang binubuo kong project bike, lalo sa mga dekambyo, hindi talaga nahuhugot to basta-basta. Pero hindi muna ako nawalan ng pag-asa, inispray
sisprayan ko ulit ng lubricant, baka sakaling makisama. Pero makalipas ang isang oras sa pagbababad, wala talaga, ni hindi man lang natina. Kaya ang final option ko nga pala, para lang mabaklas to, ginrinder ko na nga pala, pinutol ko dito sa magkabila ang gilid. Ganito talaga madalas na encounter ko, lalo sa mga decambio, na istakatagalan tong center stand. Marami pa tayong gagawin dito, pero medyo kinapos sa oras. Abangan nyo yung susunod na episode. So yun na nga pala, mag-update muna tayo ng mga natapos nating gawin para dito ngayon sa Day 2 ni Project Snoopy. So kagaya ng nakikita nyo, lahat ng piyesang nakakabit dito sa batalya, sa wakas tuluyan na nga rin natin silang natanggal. Except dito sa center stand. Majority, siguro nasa 95% ng mga pinroject bike natin, lalo sa decambio, ay talagang nai-stack up na yung yung pinakabitan dito na nakakonect dito sa batalya. So dahil kalawangin na rin naman yung itsura nito, hindi na tayo nagpatumpik-tumpik. Syempre, ginrinder ko na dahil papalitan din naman natin to. And pagdating naman dito sa makina, ayan, kung nakikita nyo, sobrang daming alimagmag ng kulay nito. Ayan, no? May mga namuti, tapos medyo may mga part na parang may halong lupa. So, bago natin to ililinisin, i-refresh na para isang linisan na lang. And ayun, bago natin tuluyan tapusin tong video na to, mag-update tayo dun sa ipapamigay ko na Suzuki Smash sa mga hindi nakaabot or sa mga hindi napamanahan ng Honda Dream. Huwag kayo malungkot dahil ito na. Marami nagre-request nito sa mga nagtatanong kung ano yung gagawin nyo para magkaroon kayo ng tsansa na mapamanahan nito. Napaka-basic lang. I-download nyo lang yung game app na nandito sa comment section. Right? Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat install nyo at mag-register kayo para magkaroon nyo kayo ng tsansa na mabigyan ng Suzuki Smash natin this coming November katapusan. So napaka-basic lang ng gagawin nyo rito. Kung bago lang kayo, i-click mo lang tong register. Lagay mo lang dito yung number mo, tsaka iba pang detalye. Dapat pilapan mo lahat. Pag okay na, i-confirm mo na. So kapag nakagawa ka na ng account, pasok ka naman dito sa login, pindutin mo lang yan. At eto na yung makikita nyong homepage nitong Diamond Game. Ayan, kung naghahanap kayo ng paglilibangan lang, kung may mga pabarya-barya kayo dyan sa Gcash nyo, eto, napakarami yung larong pagpipilian dito. Meron sila rito ang color game, toss a coin, mythical animal, tsaka mines. Hindi lang yan, napakarami. Hindi na natin isa-isahin. Yun nga, kung gusto nyo maglaro, i-click nyo lang to. Tapos pili ka lang dito kung magkano yung gusto mong ilagay dito sa laro na to. Dahil marami ka naman pagpipilian dyan. Nasa sayo na yan ha. Ito yung madalas kong nilalaro, Dragon versus Tiger. Ito, basic lang naman to laruin. Pipili ka lang dito kung magkano yung gusto mong ilaro. Subok tayo ng 5 piso lang dito sa Dragon. Yan. So kapag mas mataas na baraha tong Dragon, automatic dito papasok yung mapapanalunan mo. So ayan, antayin lang natin betting time. So ayan na, 6 tsaka alas. Dahil mas mataas tong 6, kaya panalo tayo ng almost 5 pesos kasi 4.75. So ganun lang basic. Syempre para hindi ka na matalo, isave mo na yung napanalunan mo, mag-out ka na. Ayan. So kung gusto mo na mailabas yon, yung kaninang napanalunan mo, kung sakaling pumaldo ka na, mas maganda i-out mo na yan, click mo na tong withdraw dito sa baba. Tapos dito mo lang ilagay kung magkano yung gusto mong i-out. So ganun lang, napaka-basic. At ulitin ko nga pala, itong laro na to, bawal na bawal to sa minor at libangan lang. So kung gusto yung magkaroon ng tsansa na mapamanahan nung Suzuki Smash, si Project Smash this coming katapusan, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa, mag-register na kayo. Right?